Good evening mga kapatid. Narito na naman po tayo sa ating gawain sa araw na ito. At sa midweek na ito mga kapatid ay atin pong pagbubulay-bulayan muli ang salita ng Diyos. At bago po tayo magsimula ay nais ko po kayong anyayahan na tayo'y simulan natin sa maiksing panalangin. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito ng service, Panginoon, ng midweek. Lord, salamat dahil alam po namin na binigyan mo kami ng pribilehiyo upang muli na mag-aaral kami ng iyong mga banal na salita. Kaya Lord, lumalapit kami, nagpapalinis kami ng aming mga puso at isipan at buksan nyo rin, Panginoon, ang aming kaunawaan, Panginoon, sa bawat salita na aming pag-aaralan upang tumimo ito sa aming mga puso, may apply namin ito sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya Lord, salamat po ng marami at ang lahat ng ito ay pinagkakatiwala na namin sa inyo. Pangunahan nyo kami, Panginoon, at hipuin nyo, Panginoon, ang bawat anak mong manonood ng mensahe ito at mag-aaral ng inyong mga banal na salita. Kaya Lord, salamat po ng marami. Ikaw lamang, Panginoon, ang makita at magbigay ng liwanag sa amin, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong mga banal na salita. Kaya sa inyo po lang, Panginoon, binabalik ang mataas na papuri, pagsambat po papasalamat in Jesus' name. Amen. Amen po mga kapatid. Muli, kumusta na po tayo? At nakalipas na naman ng isang taon, no? At ito, nandito na naman tayo muli sa ating service sa midweek na ito. At alam ko po mga kapatid na kung saan ay ang tema natin sa buwan na ito ay patungkol sa pananalangin. At ang ating pag-aaralan ngayon, ang panalangin ni Propeta Habakuk na ang prayer for revival. So, matatagpuan po natin yan na hinango natin sa aklat ng Habakuk chapter 3 verse 2. Yan lang po, magko-concentrate lang po tayo doon sa kanyang panalangin sa verse 2 na ito ng chapter 3. At the past year, no, nabigyan tayo ng pagkakataon to slow down, na dahan-dahan tayo to close our life, na kung saan kailangan nating i-reevaluate what truly matters to us. No, despite this year, challenge God was changing millions of life around the world through His word, sa pamamagitan ng kanyang salita. And when you give an end of year gift, so to help make it sure that every person can experience the life transforming power of Jesus. So, ang paglago po ay gradually, no? Hindi biglaan. Hindi siya biglaan. Growth may take time, but there are biblical tools that can help us embrace God's best as we seek Him daily. Ito yung Bible na dapat nating pagbulay-bulayan. So, today, we prefer to learn the way how healthy habit that will help us to stay focused on Jesus. So, our message for tonight is about prayer of Habakuk. Okay? This chapter, it is a meditation with himself and intercession for the church, those that were intimately acquainted with the mind of God concerning future, even knew better than others how to order their prayer and what to pray for. And each in the foresight, kailangan meron siyang foresight doon sa of troubled time, no? So, i-layout po natin yung stack of prayer that might then receive gracious answer ng gagaling sa ating Panginoon. Kaya dito po sa aklat ng Habakuk, si Habakuk po ang nagsulat nito at ang tension niya ay maiparating lamang sa Juda at sa atin na rin po.
So, doon po sa aklat ng Habakuk na to ay tingnan po natin sabi niya sa aklat ng Habakuk chapter 3 verse 2, Yahweh, I heard of your fame, I stand in awe of your deed. Yahweh, renew your work in the middle of the year. In the middle of the years, make it known. In wrath, you remember mercy. Ito po yung panalangin ni Habakuk. Kung sa Tagalog po ay O Panginoon, aking narinig ang kagitingan mo at ako'y natakot. O Panginoon, buhayin mo ang iyong gawa sa gitna ng mga taon. Sa gitna ng mga taon ay iyong ipabatid. Sa kapuutan ay alalahanin mo ang kaawaan. Remember mercy, sabi niya. So, kaawaan. So, dito po, the way ng pagpananalangin niya ay talagang marubdob yung hinihiling niya, yung may hikbi sa puso, yung talagang sinusuko niya ang kanyang petition. Kailangan meron direction ang ating panalangin at kung ano ba ang ating panalangin. Para kanino ba? So, kailangan may direction po. So, ngayon, Habakuk as a prophet of Dom. Nakita po ni Habakuk to. Sa Bible po ay meron pong major at minor prophet. Si Habakuk po ay isa sa mga minor prophet. Kasabay po nila si Jeremiah, Ezekiel, Nagsimula siya noong 612 BC hanggang sa 589 BC. So dito po pinakikita po rito na concerning siya talagang niya sa propesya niya. So Habakuk chapter 1 verse 13, sabi nga ron, your eyes are too pure to look on evil. You cannot tolerate wrong. Why then do you tolerate the treacherous? Why are you silent while the wicked? Talagang ang Panginoon ay matuwid. Hindi niya kinukonsidera o tinutolerate yung mga mali. At ito ang nakita ni Habakuk. He prophesied God's judgment brought by the Babylonian. Nakita niya na ang Babylonian ay ginamit po ng Panginoon upang iparana sa Juda yung paghuhukom na ito. So siya po ito po yung ginamit. So Habakuk chapter 2 verse 4. See, he is a puff-up. His desire are not upright, but the righteous will live by his faith. So nagprophesy talaga siya na ang judgment niya talagang kailangan ang Panginoon ay may gagamitin. Kaya Habakuk declared the danger and consequences of sin. Kaya ito yung consequences ng sin, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, So ito po yung kinatatakot niya. Kaya Habakuk pray for revival. This prophet pray for revival in a difficult time. Talagang wala na magagawa. Talagang kumbaga nandun na sa bingit na ng kamatayan, na sa difficult time na siya, So tingnan po natin kung paano gumalaw ang pananalangin ni Habakuk. Kaya nga dito sa Habakuk chapter 3 verse 1 hanggang 2, po natin, i-emphasize po natin. Pero dito po tayo magko-concentrate sa verse 2 na ito. Prayer of Habakuk the prophet on Sejunat. Lord, I have heard of your fame. I stand in awe of your deed. O Lord, renew them in our day. In our time, make them known. In wrath, remember mercy. Yun po yung sinasabi niya. Kaya talagang
ang unang-unang nakita po natin dito, it is a prayer rising of fear. So, dito po nakita natin, ay sabi, unang-unang nakita ng this verse na to, I have heard thy speech and was afraid. So, sabi nga do sa awit 119, verse 120, my flesh tremble in fear of you. I stand in awe of your laws. Ito po ay bahagi po ito kay Haring David, na kung saan ay yung tremble ng yung nanginginig siya sa takot, no? Pero nananatili siya sa ano ng Panginoon, na kung saan ay ito yung kautusan ng Panginoon. Kaya nga nakita po natin ang pangalawa rito, nakita ni Habakuk, judge coming on his people. Nakita niya. So, ibig sabihin, ang nakita niya doon na judge, yung paghuhukom, ay darating na sa mga tao, dahil during that time, their sin were mounting and demanding judgment. Talagang talagang sisirain na yung mga ginagawa ng mga kasalanan. Kaya nga, kahit sa panahon natin ngayon, ang pandemic, kaya nangyari ang pandemic na ito, dahil naganap na rin ang kasalanan sa ating mundo. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. No? Nandyan na yung sinasabi nating babae sa babae, lalaki sa lalaki, gustong magpakasal, magsama. No? So, adultery, immortality. No? Kaya, yung mga drugs, yung kung paano pumatay ng tao, parang hayop na lang, no? Natunghayan po natin yung kamakailan lang na ang pulis ay pumatay ng tao. Parang ganun, wala nang halaga sa kanila yung buhay. Hindi na sila natatakot na gumawa ng mga gantong karumal-dumal na krimen na ito. Pero kaya si Habakuk during that time ay nakita niya na ang paghukom sa mga taong ito, na kung saan ay darating na ang paghukom ng Diyos doon sa Judah. So kaya the Babylonian were to be God instrument of judgment. So ang Chaldean na to ay gagamiting instrumento ng Panginoon para sa paghuhukom doon sa mga taong to. Kaya nga sinasabi rito sa pangatlo, yung niya rito sa puntong ito, sinasabi rito, sin is always brings severe consequences. The wage of sin is death. Di po ba? Kaya nga sabi doon sa Romans 6:23, for the wage of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So dito po pinakikita po rito yung katibayan po, the cross declared the serious of sin. Yung cross na yun sa Kalbaryo, no, namatay ang ating Panginoon, ay nagpapatibay at nagdideklara, pinakikita rito na seryoso ang mga kasalanang ito na ginagawa. Are there sin in our life that may bring judgment? Yung ating mga kasalanan to ay nagdadala ng paghuhukom. Kaya nga, i-consider the violence and immortality on every side. Ito po yung nakikita ng ating propetang to si Habakuk, na yung Judah ay laganap na talaga ang kasalanan, laganap na ang paggawa nila ng mga immortality. Kaya isipin po natin, no, how the abortion tragedy affairs to God. So malaking po yung sa panahon ngayon, dami na sa ating kalagayan ngayon, marami na rin mga abortion, nakikita mo kung paano nabubuntis na lang, tapos yung pinagbubuntis kung saan-saan na lang itatapon o para mamatay yung bata, nagpapa-abort sila, no? So dito po ay pinakikita na talagang karumal-dumal ang gawaing ito. Kaya sa according to Psalm, sabi nung awit 71, chapter 71 verse 20, though you have made me see trouble,
many and bitter. You will restore my life again. From the deep of the earth, you will again bring me up. Nagmamakaawa po, kagaya ng psalmist na ito. Are we concerned enough about our sin to pray for revival? Yan ang tanong sa atin ngayon, mga kapatid. Mahalaga ba sa inyo o pinapahalagahan nyo ba o tama na ba ang pagpapahalaga nyo na tayo ay manalangin tungkol sa ating mga kasalanan, na tayo patawarin ng ating Panginoon, na talagang kailangan revival natin, i-renew natin yung kasigasigan ng isang Kristiyano kung paano lumapit at makipag-ugnayan sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid, revival or retribution, which will it be? Kaya kailangan po natin manalangin na manalangin. Kaya nga, sabi rito sa pangalawa, it is a prayer requesting revival. Nire-request po ni Propeta Habakuk itong kalagayan ng Judah. Yung mga kaya nga sinasabi niya doon sa verse 2 na to, O Lord, revive thy work. Ibalik mo ang kasiglahan ng kanilang mga gawa, ang pagkalinga sa bawat isa. Habakuk sees revival as their only hope. Yung revival na to, ito lang ang pag-asa niya. Ito lang ang pag-asa ng bawat isa doon during the Judah time. He believed revival must come from God. Galing sa Panginoon talaga to. Kaya, he is pleading for the Holy Spirit conviction of sin. Kaya, pag may mga kasalanan, nagko-convict ang Holy Spirit kaagad, na pinapaalam dito kay Propeta Habakuk. Kaya, sabi niya, he is praying for people to repent, to turn to God. Kaya kailangan, nanalangin siya na sana magsisi na ang mga taong ito at bumalik na sa kalooban ng Diyos. Tayo po sa kalagayan natin ng pandemic, marami na rin pong mga Kristiyanong nanlalamig. Marami na rin pong Kristiyanong nawala sa panambahan. Kaya dapat lahat po tayo ay maging instrumentong ipanalangin sila na magsisi na sila at bumalik muli sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ito na ang pagkakataon na ikaw ay gagamitin ng Diyos para bumalik at magsisi ang ating mga kapatiran at yung hindi pa nakakatagpo sa ating Panginoon. Kaya kapatid, sa panalangin ni Habakuk na ito, sabi nga sa Psalmist chapter 85 verse 6, will you not revive us again that your people may rejoice in you? Kaya ito yung sinasabi ni Haring David nung psalmist nito. Habakuk cries out for revival to arrive on time. Talagang iniiyak niya sa Panginoon. Yung talagang todo na sa puso niya na talagang kailangan niya na, Lord, nagmamakaawa talaga siya. In the mid of the year, sabi niya doon sa verse 2 na to, no? He sees the countdown for judgment proceeding. Ito na yung darating na yung paghuhukom ng Panginoon. Kaya takot na takot siya. So, revival, let's urgency to our prayer for revival. Kaya urgency, kailangan na to. Tayo po sa taong nagigipit na nakalagay na sa kagipitan, talagang yung hikbi ng pananalangin mo, halos ayaw mo nang ilabas pa ang boses mo habang ikaw na nanalangin. Gusto mo talagang humikbi. Talagang yung pananalangin mo yung naggagaling dito sa puso mo. Iyon po, kailangan baguhin. Kaya, my God, awake us to the importance of revival in our time. Iyon po ay isang paraan para gisingin muli tayo at ang Panginoon ay kailangang bigyan tayo ng revival in our time. Kaya nga dito sa pinag-aaralan to, talagang si Habakuk ay talagang naandun yung marubdob na damdamin niya. At pangatlo po, it is prayer respecting the wrath of God. Notice po Habakuk concerning in wrath, remember mercy.
Kaya nga sabi niya sa ano to, yung kaawaan mo ay kaya nga sabi niya dito sa Hebrew chapter 1 verse 5, for to which of the angel did God ever say, you are my son, today I have become your father? Habakuk sees God's wrath is on its way. He hear the march of Chaldean warrior. Ito na, naririnig niya na ang pagdating, yung paghuhukom ng Panginoon. Narinig niya na yung pagmamarcha ng mga Babylonian na to, mga warrior na to. So you fear this devastating of divine judgment. Ando na, nagkakaroon na ng ano siya dun, kaya yung divine judgment, ito yung paghuhukom na mula sa ating Panginoon. The wrath of God is a real today as in Habakkuk time. Kaparehas lang po yung nangyayari ngayon sa atin, yung pandemic na ito. Kaya nga mga kapatid, alalahanin po natin, sabi sa Romans chapter 1 verse 18, the wrath of God is being revealed from heaven against all the godliness and wickedness of men who suppress the truth by their wickedness. So, ito yung panawagan na ni Propeta Habakuk, no? So, ito yung wake up call, nag-wake up call. So, ngayon, sa ating kalagayan, paano po natin maipagpapatuloy ito? Ano po ba ang kalagayan mo, kapatid, sa oras na ito? So, paano mo i-apply ang ginagawa ni Propeta Habakuk na ito? Application po tayo. Sa application po, kailangan po natin read the Bible to bring into deepest intimacy to God. Magbasa lang po tayo ng magbasa ng Bible hanggang sa lumalim ang ating pakikipag-ugnayan sa Kanya. Sanctify and meditate the Word of God. Intercession, prayer for the church. Prayer warrior. Kung ikaw ay nire-requestan, huwag naman tayong magyabang. At huwag naman tayong umasa kung anuman ang ating naibigay. Tandaan niyo po, never expect to get what you give. Not everyone has a heart like you. No? Kung ikaw ay marubdob ang concern mo, yung pagmamalasakit mo sa church, hindi po utang na loob ng pastor to or leader ng church, kundi walang ibang katulad mo na nagmamahal at nangangalaga ng church. Kaya nga dapat ang panalangin natin ay bukal sa puso mo, kagaya ni Propeta Habakuk. Ano po yung conclusion dito? Habakuk regarded mercy as their only hope. So, yung kaawaan ang pag-asa lang, ang ating pag-asa. The mercy of God is our only hope. Ang kaawaan ng Diyos ang ating pag-asa. And God is merciful. Maawain ang Panginoon. The gospel announced God's mercy to us all. So, dito po sa salita ng Diyos sa Bible na to, doon mo mararamdaman kung paano nangungusap ang Diyos sa iyo. Kaya nga kailangan magbasa tayo ng magbasa. So, ngayon, will we respond to God's mercy in time? Hindi lang po, ang ibig sabihin nito, hindi lang po tayo ang nakikinig po ang Panginoon sa atin, sa ating mga panalangin. Ang tanong ngayon, ikaw ba, kapatid, ay nakikinig sa panawagan ng Diyos sa iyo? So, ito na ang time. It's about time. Na kung saan, sabi nga sa number 14 verse 19, no? Ito yung Diyos ng pag-ibig. So, in accordance with your great love, forgive the sin of these people just as you have pardoned them from the time they left Egypt until now.
Ito po yung ano ni Moises during the time. So, nung nilabas niya ang Israelite. So, yun po ang ating mensahe sa araw na ito, na kung saan ito po ang panghuli po. Basahin po natin ang Isaiah chapter 54 verse 8. In a surge of anger, I hide my face from you for a moment, but with everlasting kindness I will have compassion on you, say the Lord, your Redeemer. Yan po ang pangako ng Panginoon. Kaya nga, muli, ipapasalamat ako na tayo po ay sama-samang nag-aaral ng salita, at nawa ay kapulutan natin ng aral ang mensaheng ito ni Propeta Habakuk. Kaya saglit po tayong manalangin. Heavenly Father, our loving Almighty of God, God of Abraham, Isaac, Jacob. Lord, before kneel your holy presence, Panginoon, we humble call on you. Refuse at this very moment, Panginoon, which we are all facing, all Filipino in the rest, being infected with coronavirus, Panginoon. We come, Panginoon, before you, O Father of God. Lord, tulungan mo pa kami. We asking you a divine mercy, with divine protection, with divine healing in all Filipino affected on this coronavirus, Panginoon. Kaya nga, Lord, maraming salamat to implore your divine healing, that the wound of Jesus, we will be all healed, na sa lahat po ay magagaling sila. In His blood, this plaque will just pass by our bodies that you have created, Panginoon. Lord, maraming salamat po. If you can see any iniquity in us, our nation, national sin, Panginoon, the sin of idolatry, the sin of immortality, the sin of drug, the sin of killing, Panginoon. Lord, lumalapit po kami sa inyo. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito. Kaya Lord, salamat po na marami, dahil ikaw lamang, Panginoon, ang nagbibigay sa amin ng katagumpayan katulad nito. Ito po ang aming sama-samang dalangin. In Jesus' name, Amen and Amen.